Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, pag-uusapan natin ay yung mga dahilan kung bakit nga ba hinihingal ang ating mga sisiw at ano nga ba yung dapat natin gawin para maiwasan natin yung ganun at para iwas na rin sa mga mortality mga katips. At yun, samahan niyo ako mga katips at tara! Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips ay Sabado at day 4 na ng ating mga sisiw na chicken broiler mga katips. At ganun pa rin at walang pagbabago mga katips. Maganda ang ating mga sisiw ngayon. Kaso nga lang mga katips, meron tayong mortality na apat na. Natin yung isa ay kinain ng daga mga katips. At yung isa pa ay may ano siya, may senyales siya na maputi yung kanyang ipot mga katips. Kaya may diferensya na yon sa kanyang katawan mga katips at hindi natin maiiwasan yon. At okay lang yon mga katips dahil ang alaga pa rin natin ay hindi pa nababawasan ang 100 heads kasi may palyo po yun na 5. Kaya 101 pa rin ang ating mga sisiw mga katips. At yun, pupunta tayo doon para papakita ko sa inyo mga katips yung kalagayan ng ating sisiw. At yun nga lang mga katips ay share ko sa inyo na ang ating mga sisiw ay maganda mga katips, hindi sila nilalamig at walang indikasyon na may hina ang kanilang resistensya mga katips. Kasi day 1 pa lang halata ako, umaga pa lang ay hindi na sila nagsisiksikan kahit isa lang ang ating ilaw. Sa gabi ganun din mga katips, hindi rin sila nagbubungguan o nilalamig na parang gustong gusto nila ng init. Walang ganun mga katips, kaya ayos na ayos ang ating sisiw. At pagdating ng tanghali mga katips na halata ko na day 1, day 2, day 3, day 4, ayan mga katips, talagang nagbabawas na tayo ng heater niyan mga katips. Dati na sinabi ko sa inyo mga katips ay ang ating watts na ginagamit ay 200 watts mga katips, kasi yon ay reserva natin para kung sakaling ulan ng ulan o malamig ang panahon ay meron tayo pang control sa init nila mga katips. At yun na nga ang nangyari dito sa atin ay init ulan mga katips, kaya pagdating naman ng gabi ay sobrang init pa rin mga katips, kaya ang ginagamit nating ilaw ay 50 watts lang mga katips. Kaya yun, nakakatipid tayo sa ilaw at sa kuryente mga katips, kaya ayos na ayos naman. At pagdating ngayon ay day 4, yan, talagang hindi na tayo nagdadagdag pa ng ilaw, pa isa-isa na lang mga katips. At ayos na ayos yung ganung diskarte. At ngayon nga po, bago natin simulan yung ating topic kung bakit nga ba hinihingal itong ating sisiw, papakitok po muna sa inyo yung kalagayan mga katips. At dire-diretso na rin yung aking pag-share ng about dito sa ating mga sisiw mga katips. At yun, samahan nyo ako mga katips. At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, ito po ay day 4 mga katips. Ayan, kitang-kita nyo, may pagbabago na mga katips. Ang lalaki na kanilang mga paa, ang katawan nila malaki na mga katips kaysa sa kanilang pakpak. Okay po yung ganung indikasyon mga katips, kailangan mas malaki ang katawan kaysa sa pakpak mga katips. Ibig sabihin, hindi sila nababansot mga katips. Ayan. At ngayon ay alas 10 na mga katips, sobrang init ngayon mga katips. Ayan. At talagang hinihingal na sila kahit day 4 pa lang mga katips dahil sa panahon. Ayan ako mga katips, so hingal na hingal mga katips. Kaya ang gagawin natin ay bubuksan natin to mga katips. Ang tips lang na maibibigay ko sa inyo ay kailangan na buksan nyo muna yung harap. Yung harap, obserbahan nyo po muna mga katips kung sakto na ba yung na-absorb nilang lamig o hangin mga katips sa kanilang katawan. Kasi pag binuksan natin lahat, baka naman po ay magkaroon ng komplikasyon o magkaroon ng sakit na sipon dahil sobrang lamig naman mga katips. Dito kasi sa amin ay mainit nga mga katips pero mahangin naman. Kaya iniiwasan natin yung ganon na ma-expose sila sa sobrang hangin o lamig mga katips. Baka magkaroon tayo ng pagkakasakit tulad ng sipon yan, at pwede rin silang magkaroon ng virus mga katips. Kaya ito ang ating diskarte mga katips. Yan, kitang-kita nyo yung harap lang muna ang aking bukas mga katips. Ayan. At mamaya kapag sobra silang hinihingal pa rin, bubuksan natin itong gilid mga katips. Ito yung dalawang gilid, bubuksan natin yan. Ganoon lang po, uti-uti lang mga katips. At nakita nyo
nagtanggal na rin tayo ng sapin, uti-uti. Ayan, at alam naman natin pag day 4 pa lang, medyo di pwede natin tanggalin lahat mga katips. Kasi may chance na lamigin sila sa madaling araw mga katips. Kaya uti-uti muna hanggang pagkadating ng 7 days, lahat ay tatanggalin na natin yan mga katips para hindi na sila makaamoy ng ipot nila mga katips. Kaya ito, yan kita nyo mga katips, marami na naman. Kanina ay natanggal ko na yung karton na maraming ipot mga katips para hindi nila maamoy, kasi yung amoy ng ipot nila mga katips, yun din yung nagsasanhi sa kanila para hingalin, kasi alam naman natin na mainit yung kanilang ipot mga katips. Kaya kailangan ay tanggalin agad natin kapag marami na mga katips para maiwasan natin yung pagkahingal nila at baka may stroke pa, kasi mga katips yung gantong kalalaki, nakita nyo yan, ganyan kalalaki na, malalaki na yung puwet, ay may chance na ma-heat stroke yan sila mga katips kapag hindi nila na control yung temperature ng kanilang katawan mga katips, kasi sobrang tataba na yan nila. Kaya iiwasan natin yung gano'n na hingalin sila ng sobra mga katips. Kaya advice ko sa inyo palagi, kapag hinihingal mga katips, patayin natin ang ilaw. Sunod ay obserbahan natin mga katips yung hangin. Kapag masyadong hangin mga katips, buksan muna natin yung harap. Ayan. At kapag hinihingal pa rin, buksan natin yung gilid mga katips. Yan. Dalawang gilid. Uti-uti natin bubuksan mga katips. At dito sa likod, wag na natin buksan yan mga katips. Kasi dito naman sa kabilanan ay napasok na naman ng hangin, ay okay na yon mga katips. At saka yung ating sapin mga katips, kailangan pagka marami ng ipot, tanggalin natin para maiwasan natin din yung init sa kanilang katawan mga katips. Ayan, at uti-uti natin yan tatanggalin mga katips. At yun yung share ko sa inyo, lagi ko i-update para sa mga bago pa lang natin na nag-aalaga ng chicken broiler mga katips, ay may idea na sila kung paano nila kontrolin yung init at lamig mga katips, para may na kayo idea kung paano yung pagtitimpla nito para maiwasan natin yung pagkabansot nila mga katips, kasi ayun ang pangunahing problema ng ating mga nag-aalaga mga katips. Nababansot ang kanilang mga sisiw dahil nilalamig, kulang sa init mga katips. At minsan naman sobra sa init, kaya hinihingal at may chance din na magkaroon ng mortality at makabansot sa kanila mga katips. Yun, balik tayo sa ating topic mga katips. At yun mga katips, napakita ko na po sa inyo yung ating mga sisiw na 4 days na po mga katips. At yun, i-recall lang natin yung ating naibigay na diskarte o dahilan mga katips. Ayan, unang-una mga katips, kaya hinihingal ang ating mga sisiw mga katips ay sa init ng panahon mga katips. Kahit gabi pa yan o araw, kapag mainit talaga ang panahon ay may chance silang hingalin, kasi habang tumatagal day 1 hanggang day 4 hanggang pataas ang pataas yung kanilang edad, ay dun po sila nakakaramdam talaga ng init mga katips, dahil pataba sila ng pataba, kaya may chance po talaga na hingalin sila. At pangalawang dahilan mga katips, kapag sobra po yung heater natin na ginagamit, tulad na lang pagka-uling mga katips, pag uling ang gamit natin, hindi talaga natin makontrol yan, kasi ang uling ay sobrang, habang tumatagal nagbabaga, lalong lumalakas yung init niya, kaya may chance talaga na masobrahan yung kanyang init. Kaya po yung iba gumagamit talaga ng temperature para makontrol at hindi masyadong mainit mga katips. At tulad nga nung ating ginagamit ay ilaw po, kaya nakokontrol natin. At alam niyo naman na 3 bombilya yung ginagamit natin. Kapag malamig, bukas po lahat. Kapag mainit, nagiging 2 at nagiging 1 ang ating bombilya mga katips. Yan. At sunod, ang ating iiwasan mga katips, yung kanilang sahig. Sahig nila mga katips. Kapag karton ang inyong ginagamit, alam naman po natin ng karton ay hindi siya nakakapag-absorb ng o lalo pang nababasa yung karton, ay kapag marami na po siyang ipot,
ay pwede na po natin siyang tanggalin mga katips o palitan. At kapag tulad dito mga katips day 4, unti-unti pa lang natin tinatanggal yung kanilang sapin para hindi po sila manibago sa lamig. Kahit po may harang na ganito mga katips ay meron pa rin nga pumapasok dyan na lamig dahil dito sa lupa mga katips. Kaya yun din yung isa sa ating inoobserbahan at tinuuti-uti mga katips. At sunod, kapag naman po ang gamit nyo ay ipa, yan o kusot mga katips, yan po ay mainit din po, ano po sa kanilang katawan, lalo na kung ang inyong sisiw ay nasa day 7 na, ay pwede na po natin tanggalin yon mga katips yung ipa, kasi po ay masyadong silang mataba at malaki na kanilang mga puwet o paha, ay mabilis po silang hingalin tulad ng kung ang pusot ng inyong gamit ay mainit po talaga yan, lalo na kasama pa nung ipot nila na hindi nyo agad natatanggal, ay pag singaw po nun ay talagang dagdag init sa kanilang katawan mga katips. Kaya pag ipa po ang inyong gamitin ay lagi po nating palitan or obserbahan yung ating mga sisiw kung okay na ba na walang ipa, o uti-utiin nyo pong tanggalin na parang ginagawa ko si Dario. Ganun po yung discarding gawin mga katips. At sunod, kapag ganito na day 4 na mga katips, na nahalata nyo na hinihingil sila mga katips, na hindi dahil sa inyong ginagamit na heater, ay uti-uti din po natin tanggalin. Yung sabi ko nga po kanina sa vlog, sa video natin, uti-uti nyo pong iangat ang inyong mga tarapal. Ayan, sa unahan muna mga katips, kapag hinihingal pa rin sila, yung gilid po ay pwede po natin itaas mga katips, para po uti-uti na pumapasok yung lamig. At kapag sakto na yung kanilang lamig na pumapasok sa kanilang katawan, okay na po yun mga katips. Huwag na po buksan yung iba, kasi baka masobrahan naman po at baka magkaroon ng sakit at magkaroon ng sipon mga katips. Ayun, iwas sa mortality yan mga katips. At sunod, sabi po nila mga katips, ang nababasa ko sa mga page, ang vitamins daw ay mainit sa katawan mga katips. At yon ay hindi ko pa napag-aaralan mga katips, pero sa susunod aking magre-research ako doon about dun sa ating mga vitamins sa pinapainom, kung mainit nga ba sa katawan. Kasi mga katips, sabi ko nga po sa mga vlog ko, magbigay lang po kayo ng tubig kapag sa tanghali o may panahon, no po. At ako kasi mga katips, ang lagi kong gawe kapag sa umaga at may panahon, sa umaga po nagbibigay po ako ng vitamins. Pagdating po ng tanghali, bandang mga alas 11, alas 12 hanggang alas 2 mga katips, 4 hours lang siguro, tubig po. Tapos nagbibigay na po ako ng vitamins sa kanila mga katips. Tapos dire-diretso na ho yung vitamins. Yan, kapag nahalata ko yung ipot nila, medyo para malambot o nagbibigay po ulit ako ng tubig para maklinsing yung kanilang katawan mga katips. At yun, sa susunod na ating video mga katips, ibablog natin kung totoo nga ba na mainit sa katawan ang mga vitamins na ating pinapainom mga katips, tulad ng Vitamin Pro, dextrose powder mga katips, saka yung Robust 3PK na pinapainom natin pag day 1 hanggang day 7 mga katips. Kaya yon, abang-abang natin yon mga katips, yung research na yon. At yan yung ating yun lang yung maibibigay ko sa inyong tip mga katips, na kapag mainit ang panahon, buksan po natin ang kanilang mga tabing. Kapag ramdam nyo na malamig-lamig, ay ibaba natin mga katips, yung uti-uti rin. At ito ang isa sa mga nahalata ko mga katips, na ibibigay ko sa inyo tips talaga. Kapag alagang-alaga po natin yung alaga nating mga sisiw, kapag nakikita natin na madumi yung kanilang painuman, madumi yung kanilang sahig, kapag lagi po natin nililinis o pinapalitan, ay ang laki po ng improvement ng ating mga sisiw mga katips. Katulad nito sa inyo, papakita ko sa inyo ang mga katips. Ang laki ng improvement nila ang laki na agad ng paa, yun yung katawan mga katips. Ayan, kasi ito alagang-alaga ako mga katips. Gada 10 minutes, 15 minutes ganyan mga katips. Lagi kong
tinitingnan yan mga katips, tulad nung day 1 hanggang day 3. Talagang sarado pa to. Kapag alam kong mainit mga katips, binubuksan ko to. Itong pinto, pinapasingaw ko yung init. Kasi gawa ng mga ipot-ipot mga katips, mainit yun. Pinapasingaw natin. Ngayon, kapag sumingaw na, siguro mga 10 minutes kung pinapasingaw o 15 minutes na nandito ako, nakatambay ako dito. Maya pag nakita ko yung itsura nila na wala namang masyadong hinihingal, sasarado ko po ulit kasi malamig ang panahon mga katips. Ganun lang. Kapag naman ganitong mainit ang panahon, hayaan nyo naman bukas mga katips at mag-disinfect na lang kayo ng lugar nyo. Nung sabi ko sa inyo na ginagamit kong pan-disinfect nyo, pag wala naman, Sunrox na lang mga katips, i-disinfect nyo yan. Spray kayo dyan para maiwasan natin yung mga sakit-sakit, lalo na kung may alaga kayong mga bibi at manok. Mas maganda, painumin nyo din sila ng gamot para hindi sila nagkakaset at mahawahan yung ating mga broiler na alam naman natin, ang broiler ay maseselan mga katips. At yun lang yung maibibigay ko sa inyong tips ngayon mga katips. At maraming salamat sa mga solid supporter natin dyan mga tips. At may FB page po tayo, sana bisitahin nyo at i-follow nyo na rin. At kapag meron kayong gustong itanong mga katips ay PM lang po kayo doon. Malimit po akong nagme-message doon mga katips. Basta make sure na napanood nyo yung ating mga video para po i-ano na lang natin mga katips, i-recall na lang natin kung ano yung mga hindi nyo na gets doon. At yun, maraming salamat po ulit at huwag nyo kakalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel mga katips. At sana mas lumawak pa ang ating community mga katips. At uti-uti lang, marami pa tayong ma-share mga katips. At yun, maraming salamat at like kung sinasabi sa inyo mga katips, happy farming po sa ating lahat.